po sa ating lahat. Welcome back sa ating 365 daily devotion ni Pastor Russell Campo. So, ang topic po natin po today, ano ang sekreto ng ating pagmamagitan at meron tayong concept na unity of the family. Sabi po dito, throughout the whole Bible, original plan was for families to work together in unity, raising generation that honor Him and extend His kingdom. Family unity therefore is not just emotional closeness but spiritual alignment under God's will when Christ came and the home forgiveness places division, peace triumph over pride, and that becomes the foundation of every relationship. At nakita natin ito sa Joshua chapter 24 verse 15. Sabi po dito, but serving the Lord seems understandable to you, then choose yourselves in the day whom you will serve, whether the goods of your ancestors, Abrahamites, or the goods that emirates in whose land you are living. But as for me, the whole household will serve the Lord. So, kaya po, ngayon kung ayaw ninyo magpaglingkod sa Panginoon, ipiliin niyo siya araw-araw at kung sino ang inyong paglilingkod. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong ninuno sa kabila ng ilog, ang mga Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nito ay iyong tinitirhan. Ngunit gaang sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. At ngayon po, share po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching na may unity of the family. Sa first teaching po natin, our family must be united in Christ's nation. So, yung pamilya pala natin should have united with Christ. So, isa lang pala tungkulin natin or yung pananaw natin tungkol sa ating Panginoon. At syempre, yung mission natin bilang kanyang anak. Sa second teaching naman po natin, our family must be purpose and service. So, yung pamilya pala natin dapat magkakaisa sa syempre sa pagsiservisyo tungkol sa ating Panginoon. Syempre, kung ikaw sinasamba mo yun, so dapat lahat ng pamilya mo nag-unite na. So, sa ating third teaching naman, our family must be united in word and prayer. So, yung daw na magsasalita, syempre daw naman nalalangan is dapat iisa lang yun. So, diba ko tayo ngayon sa ating application. First application, make it your life and to your family to Christ. So, ang goal mo pala dapat sa buhay mo is yung hindi kayo maman. But then, ang pinaka-goal mo sa buhay mo is manalo yung pamilya mo sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa ating second application naman, mobilize your family to serve the Lord. So, kailangan din pala na bantayan mo ng pamilya mo sa pagsiserve sa Panginoon. Sa third application, maintain a regular family devotion and prayer. So, sinabi po dito na i-maintain mo yung pagde-devotion na with your family and prayer na dapat ginagawa mo sa pamilya. So, kailangan mo sa ating discussion, how can you practically unite your family in Christ? So, para sa amin kasi, we are united sa family na sa ating Panginoon dahil isa lang naman yung church namin. Siyempre, yung pagkabata namin, nilakihan na namin na yung isa lang ang simbahan na pinagsasamahan namin mula sa lolo at lola namin. So, ngayon naman sa ating pagkabilang ko sa devotion. So, nagulungan ko sa devotion natin ngayon. Kailangan pala united yung family mo. So, pagsamba sa Panginoon, iisa lang yung Diyos na pinagsasambahan niyo. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa devotion na ito ngayon na ang pagpananalangin pala should have yung decent prayer. Siyempre, kasama yung family mo. So, yun lang.